panagutin niya mga corrupt officials na yan. Masampulan yan. Makarinig tayo ng balita na masampahan ng kaso yung mga yan. At talagang makulong yung mga yan, no? Hindi tayo kontento sa mga exposure, mga investigation, and like that. Naririnig ko po yung mga testimony yung sentimento ng ating mga kababayan. Hindi po ako radio commentator, ano? Pero up to date po si Bishop Lopez sa ating current events. I often monitor our current events. At yan din po ang aking encouragement sa lahat ng pastor out there. Huwag lang kayo masyadong nakatutok sa mga spiritual things. Dapat updated kayo sa mga nangyayari sa lipunan, sa bayan, sa bansa nyo, sa mga lugar kung saan kayo nakadistino. At isama nyo sa prayer yan, sa inyong mga prayer. Lalo na yung mga corrupt na yan. Alam natin na sentimento ng mga kababayan natin. Sawa na tayo sa mga puro investigation. Puro investigation. Puro exposure. Pero ika nga nila, hanggang dun lang. Wala naman nasasampulan, wala namang nakakasuhan, wala namang nabibilanggo. This time, we will not be satisfied. We want justice to flow like a mighty river. Sabi ni Prophet Amos in the book of Amos. We want justice. We want righteousness to flow like a mighty river in our beloved country. At dapat yung mga korap na yan ay magsimula ang judgment sa mga taong yan. Hindi lang mga investigation. Now, para magkaroon po kayo ng idea, sa corruption po, may mga involved dyan na politician, at pagdating sa flood control, may mga involved dyan na mga kontratista. Ito nakinig nga kayo, kung nanood nga kayo ng balita kagabi, paano pinaghahatian ng mga corrupt na yan, ang pondo ng ating government, napupunta daw sa ganito yung sa pang politiko yung ganito, napupunta dito sa mga kontratistang ito. So isama po natin yan, isama natin si Pray yan, magpatuloy yan hanggang isang araw